pala yung title, Winning Your Battlefield. Mas maganda. So, ulitin natin yung pinaka-verse natin dati is Philippians chapter 4, verse 8. Sabi gano'n, finally, brothers and sisters, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things. Lagi natin sinasabi, mind is our battlefield. It is the first area where the battle begins, where casualties are being exposed. So, pinag-aralan natin on how are we going to protect and win our battlefield. First, we must make a decision. In making a decision, we have to assess the situation, find the right tool, and execute the game plan. And the number two, aside from making a decision, ano yung dapat natin tandaan? Choose only one battle at so not every battle is worth fighting for. Diba? Hindi lahat ng problema dapat mong harapin. Isa-isa lang yan. Kasi even ourselves, yung utak natin, meron lang capacity to absorb. Parang kuryente yan, parang ilaw yan eh. Kapag sumobra na ang voltahe, ano nangyayari? Sumasabog or kung di man sumabong, ito ay mapupundi. Ganon din ang pag-iisip natin. Hindi lahat ng problema, hindi lahat ng pangangailangan, not all the struggles deserve to be treated at the same time. All of it. No. You have to choose only one. Because as the saying goes, live at one time. Live only once in a day. Hindi pwedeng mabuhay ka ng maraming buhay sa isang araw. Isa-isa lang. Okay? Isa-isa. Isa-isang gera, isa-isang laban. Pag napagod, tama na. At ang maganda doon, yung Bible, according to sa research, how many days do we have in a week, in a year? We only have 365, minsan 64. Depende yan sa kalendaryo. But the Bible says, according to the research, there are more than between 7,000 to 8,000 God's promises sa Bible. Now, napakahalaga na meron kang pinaguhugutan, pinagkukuhanan, kung ano ang magiging sasandalan mo sa mga panahon na ikaw ay nalilito, nangihina, at lumalaban sa buhay. But as for me, sabi nga ng saying natin, walang tao na nagtiwala sa Diyos ang napahiya. And in fact, even Superman namatay sa pagiging pilay. Si Superman na yon. How much more we? Diba? So maganda may pinaninindigan at sinasama ka. And the third one, so we must make a decision, choose only one battle at one time. And then, the last one, kasi papunta na ako ng Manila, ay ng Cebu, establish your alliance. Battle cannot be won by yourself alone. You need someone else to be with you. As you fight for the battle, dapat may kasama ka. Di ba? May kasabihan nga, no man is an island. And therefore, all of us, as we face difficulties in our lives, it is only proper and practical to have someone with you. Meron kang kasama dapat. Hindi lang ikaw mag-isa. Pansinin mo yung mga nag-iisang nagsosolve ng problema lagi. Ayaw magsalita ng problema sa kapwa niya. Ayaw ibahagi ang mga damdamin niya sa kapwa niya. Look what will happen to them. They will become depressed, stressed, and sometimes they are being abused because they keep the situations for themselves. They don't want to speak. And besides, it doesn't make you a lesser person kapag you begin to open up to a trusted person. There's nothing wrong in crying. Walang masama kapag ikaw umiiyak. Walang masama kapag ina-acknowledge mo na hanggang dito lang ang utak mo. Hanggang dito lang kakayanan mo. Madalas kaysa hindi, magandang iiyak at ilabas ang nararamdaman. Sabi nga doon sa clinical studies, kapag pala ikaw ay umiiyak, lumilinis ang mata. Kaya pala lumabo mata ko, nanindigan ako huwag na umiyak. Kasi nung bata ako, napaka-iyakin ko. At nung sabi, kapag ikaw iyakin, bakla ka daw. Diba? May ganung mga stigma eh.
Doon hindi ako iyak, pero masakit. Lalabo ang mata mo. Kasi hindi na nalilinis yung mata mo ng mga iyak. Alam mo ba na the moment you cry, you are releasing the poison in your body. So it's better to cry. It doesn't make you a lesser person. May kausap ka, umiyak ka. Huwag nga lang lahat ng tao iiyakan mo. You choose the right people with you. Kaya nga, you choose an alliance. Let me just give you an story sa Bible. Yung 2 Kings, chapter 6, verse 8 to 17. Ikalawang hari, kapitulo 6, talatang 8 hanggang 17. Pero actually, mahaba yun. Pero may ituturo ko sa inyo, I will just focus hanggang 17. Ito yung sinasabi sa Bible. Sabi sa ikalawang hari, kapitulo 6, talatang 8 hanggang 17, 2 Kings chapter 6, verse 8 to 17. Nang nakipaglaban ng hari ng Aram sa Israel, nagkaroon sila ng pagpupulong ng kanyang mga opisyal at sinabi niya, dito ko itatayo ang kampo ko. Sinabi ni Eliseo sa hari ng Israel. Si Eliseo, he is a prophet, no? Si Elisha. Mag-ingat kayo, huwag kayong dumaan sa lugar na yun dahil pupunta ron ang mga Arameo. Kaya nagutos ang hari sa Israel na sabihan ng mga nakatira sa lugar na sinabi ni Eliseo na maging handa, palaging nagbibigay ng babala si Eliseo sa hari. Palaging nagbibigay ng babala si Eliseo sa hari. Okay, let's continue. 11. Dahil dito, nagalit ang hari ng Aram. Pinatawag niya ang mga opisyal niya at sinabi, sino sa inyo ang kumakampi sa hari ng Israel? Nagsalita ang isang opisyal niya, wala po talaga kahit isa man lang sa amin, mahal na hari. Ang propeta ng Israel na si Eliseo ang nagpapahayag sa hari ng Israel ng lahat ng sinasabi ninyo, kahit pa ang sinasabi ninyo sa loob ng inyong kwarto. See? Si Eliseo, si Elisha ang nagsasabi sa hari ng lahat ng ibig sabihin, maging sa kwarto, even sa lugar na tahimik na walang makakarinig, siya pa rin ang nagsasabi sa hari. You got the point? Let's continue. Sinabi ng hari, lumakad ka at hanapin siya para makapagpadala ako ng mga tauhan upang hulihin siya. Sino hulihin? Si Eliseo. Kasi akala nung hari may spy sa mga tao niya, pero sabi, wala. Si Eliseo yun. Nang sinabi sa hari na si Eliseo ay naroon sa Dotan, nagpadala siya roon ng maraming sundalo nakasakay sa mga kabayo at karwahe. Alam niyo ba, during those time, kapag nakasakay sa kabayo at karwahe, yung chariot, ibig sabihin, grabe yan. Kumbaga sa gera, mga tangke yan. Impenetrable. Talagang very effective weapon. Pero mo, huhuli si Eliseo. Grabe ang mga pinadala ng hari. Pwede namang ano lang eh, isa, dalawa lang eh. Pero ito sabi, maraming sundalo na nakabayo. Kasi di ba na makikita mo sa gera, mayroong mga naglalakad, may nakakabayo at may chariot, di ba? Sino yung mga nakakabayo? Mga bigatin yan. Di ba? Sino yung mga naglalakad? Ayan ang unang pinapapatay sa gera, di ba? Tapos kapag patay na yun, lulusob yung mga nakakabayo. Ito, tindi oh. Kabayo, yung mga magagaling kagad. Ngayon, gabi na nang nakarating sila sa Dotan at pinaligiran nila ito. Kinabukasan, gumising ng maaga ang katulong ni Eliseo. Nakita niya ang mga sundalo na nakasakay sa mga kabayo at karwahe na nakapalikid sa lungsod. Hindi lang sa bahay nila, sa lungsod. Kumbaga, nandito si Eliseo, pero ang kanyang kalaban nandoon sa Moraita, paikot sa rotonda doon. Kitang-kita para walang kawala si Eliseo. Sumagot si Eliseo. Sabing gano'n, no? Sa ulitin natin, kinabukasan gumising ng magang katulong ni Eliseo at nakita niya mga sundalo na nakasakay sa mga kabayat karwahe na nakapaligid sa lungsod. Sinabi niya kay Eliseo, ano po ang gagawin natin? Sumagot si Eliseo, huwag kang matakot, mas marami tayong kasama nila kaysa sa kanila. Alam nyo, kung babasahin nyo to at gagawa kayo ng reading between the line, yung kasama ni Eliseo, yung katulong niya, para siguro dating, nababaliw na ba tong boss ko? Paano mas marami tayo? Wala na akong makita eh. Ang nakikita ko, puro yung sasalvage, manghuhuli sa atin para di tayo kawala. Ano sinasabing mas marami tayo sa kanya? Kaya ito ginawa ni Eliseo. Ang ginawa niya, nanalangin si Eliseo, Panginoon, buksan niyo po ang mata ng katulong ko para makita niya.
binuksan ng Panginoon ang mata ng katulong niya at nakita niya na puno ng mga kabayat karwahe, may apoy ang kaburulan sa paligid ni Eliseo. Ano ibig sabihin nito? Di ba kanina sinabi, pinaligiran sila ng kalaban. Pero hindi nakikita ng katulong, nakapaikot na ganito. Let's say ito yun, no? Nakapaikot yung tinatawag ng mga kalaban nila. Pero hindi alam ng katulong, sa likod ng meron pa nakapaikot na ganun. Sino yun? Yung mga anghel ng Diyos na nakabayo, na may apoy pa. Pero hindi nakikita ito ng katulong. Ano ibig sabihin nito? As we face our own battle, you must establish your alliance. Ngayon, sa buhay natin, no, let me ask you, sa mga pinagdadaanan nyo ba, may kasama ba kayo? Sino ang kasama ninyo? Will you consider them as your alliance? O will you consider na, kasi ano tayo madalas no? We always base our decision on our feelings. Naging close mo lang ito? You thought he's now the right person. Kaya nga may mga magbe-best friend at close friend. Ay, beshi. It's a normal term, right? Beshi. BFF. Pero hanggang saan si beshi at BFF mo? Hanggang sa tunay na laban ba ng buhay? Let me tell you, ang buhay natin, it will not end up doon sa mga tawa at mga panalo natin. Let's congratulate, nanalo kahapon yung mga grupo natin sa ang galing-galing. Sa sobrang intense ng ng panalo, talagang yung nagmarka yung bibig, yung ipin ni Christian doon sa braso ni Johnny. Kitang-kita ang marka ng mga braces doon. Nanalo. And it's a good thing. Kapag pinagkukwentuhan, matatawa ka, napakasarap ng kwentuhan namin. Kasi would you believe, ang kalaban nila ay professional volleyball players and these are the people na wala ngang alam gaano sa volleyball. Yung isa nagre-reklamo daw. Bakit daw parang foul at penalty siya na lumagpas lang daw naman siya sa net. Siya yung sumalo ng bola sa volleyball. Siya na rin ang pumalo. Dahil walang ibang papalo. Siya sumalo at pinalo niya. At sinita niya pa yung parang referee ba tawag doon o umpire? Sinita pa, bakit daw Tsaka bakit yung lumalagpas daw siya sa net, bakit daw score ng kalaban? While others, yung kalaban nila talagang may exercise pa at nakigaya rin sila. Talagang magaganda pa yung varsity shirt. Varsity uniform, sila, walang varsity. Puro bar na lang. Walang city. And then they were able to win. It's a good feeling. But now, let me just go back dito sa sinasabi natin. You choose an ally. Sino ba yung kakampi mo? At masarap ang kakampi, yung bang talagang kakampi. One time, nagpasyal kami sa principal. Sabi nung isa, tatampo ako sa'yo, hindi ka nagte-text. Hindi ka nag-chat-chat. Sagot ko, ay, hindi ka nagpaparamdam. Sabi ko, man, kailan ba ako nag-chat sa'yo na madalas? Diba? Nag-awarding nga tayo ng bigas, October. Naramdaman mo, I was there. December, nag-request ka ng raffle. We were there. And now, I'm here with you. Alam mo bakit? Ganito yan eh. It doesn't follow na porket hindi tayo nag-chat-chat o nag-text, wala na tayo. Hindi ko po ugali talaga yun, miskin na sa mga kapatid ko eh. Kasi ang ugali ko, once I trusted you, once I gave my trust to you and my love to you, yun na yun. Di ba, ma'am? May kapatid ka, lagi ba kayo nagkikita? Oo. Hindi, yung na taga-probinsya yun eh. Pag nandito, lagi kami yes. Pero nung hindi pa kayo nagkikita, kapatid mo pa rin ba siya? Of course. O di ganun din tayo. Lagi mo tatandaan, nandito lang ako. Malaki man o maliit ang eskwelahan mo, nandito ako. Ayun, medyo na-touch siya na. Bukas mag-marketing ka na. Ang galing. O, ayan na. Buti, nakahabol. Patapos na ako. Palakpakan natin yung spotlight. Ano pa? At papakita natin yung marka ng mamaya. So, that's it. Now, you have to establish an alliance. Tingnan mo,
Yung hari, look what happened. Nung hari na nagtiwala siya kay Elisha, what happened? Ito yung alliance niya. When the king form an alliance with Elisha, ano ginawa ng hari? Nagtiwala siya, he trusted. And you know what? Listen to me, guys. Listen to me, everyone. One of the components ng tiwala, nagtitiwala ako sa iyo. One of the components ng tiwala is yung obedience. The major component of trust is none other than the obedience. Alam mo ba yung naniniwala ka? Alam mo yung belief and trust? It's a two different thing. When you say belief, you trust you believe, you know what will happen. Di ba? You expect it. But when you say trust, you wanted to experience what will happen. Kaya nga minsan meron, no, it is a true story. Ewan ko, nakuwento ko na sa Niagara. Meron silang ginawang tulay. Okay? Ang sinabi ng nag-acrobatic, ano ako dito? Magbabike ako dito at tatawid ako from this point to that point. Sino naniniwala? Who among you believe to what I said? Naniwala sila. At nakatawid siya. Nakatawid siya. Ngayon, sino naniniwala at nagtitiwala na ako ay makakabalik doon? Sino sasakay sa akin? Walang gustong sumakay. But here you go, totoong nangyari ito, may isang tao na sumakay sa kanya. At he was able to pass through doon sa tinatawag na tulay. Iyan ay isang manager ng bangko. So what is the difference between belief and trust? Trust, you wanted to experience what will happen. Yung tinatawag na obedience, when you form an alliance, nagtiwala ka, okay, ibigay mo yung pagsunod. Walang mangyayari kung naniniwala ka lang. Hindi talaga ka nagtiwala, naniwala ka lang. Obedience is the main component of trust. Look what will happen. Ito, litong-lito tayo sa buhay. Ito, just recently happened. Sinasabi ko to hindi para saktan ng kalooban ng bawat isa o manghimasok. Pero madalas gusto ko magsalita ng pangit na salita, makakasakit eh. Para magdala. Kasi minsan kapag mahinaw ka magsalita, hindi tinatablat yung mga tao. O kahapon, nagma-marketing kami, nasara yung sasakyan. Hindi ko alam paano nasara yung sasakyan na naiiwanan yung sauce sa loob. Maglalaro ako ng volleyball. Sira na araw ko ngayon. Magwi-withdraw pa ako ng pera. Kasi nga, bibili tayo ng industrial fund dito sa gym. Mura lang eh. Tigto 200,000 naging 93. Tapos ngayon, tumataas 99. So, pinapunta ko ngayon, kasama niyo si Nonong, hindi yan alien, no? Hindi yan yung nagnanakaw doon sa recto. Empleyado natin yan, si Nonong, ha? Okay, huwag kayong mamamali. Pinatakbo natin kasi nga kukunin nila mamaya yung tinatawag na eto ngayon, naiwan. So tawag ako kay Kuya Jake. Alam mo naman kuya ko, pag sumagot, natatakot talaga ako. Hindi mo sabihin ganito, ganyan, matapok na yung susa. Ikaw na makipag-usap. Natatakot ako. Takot ako, naiiral na naman yung pagkatakot. Hindi nga dyan na no, mali. Ikaw na makipag-usap, abe, ikaw na. Ikaw, nakikinig na lang. Hindi nga dyan yung baba, taas, baba. Kaliwa, kanan. Baba, tata. Okay. Okay, patay mo na. Na-stress ako lalo. Lalo ako na-stress. Tsaka nung tinawagan ko kuya ko, sinabihan ko na si Ana. Punta siya doon, pero alam ko may susi pa dito na iba eh. Etong Ana nito, binigay pala yung susi. Nasaan na yan? Dinala mo? Hindi po. Sabi po kasi ni Sir Mac, work ko na daw po. Patay ang Pilipinas. Yan ang nangyayari sa kumpanya. Sino si Jesse Sanggalang at sino si Mark? Not to degrade Mark, but come on, listen up. Sino ba yung nag-uutos sa'yo? Sino? Common sense. Alam mo, kaya maraming tao na nateterminate sa trabaho kasi uto-uto.
Hindi marunong makinig, hindi marunong magtiwala kung kanino talaga pupunta at kanino talaga susundin. Kaya nagkakaletse-letse ang isang kumpanya. Are you with me? Ano sagot ni Mark? Hindi, iniintay ko po si Kuya Nonong. Kung dumating si Nonong ng madaling araw, maghapon ka maghihintay diyan, kontento ka na diyan, mali. You are a leader. You should be acting like a leader. If not, therefore, you must not be treated as a leader. So the expectations should be lowered. The standard should be lowered. And the salary and incentive should be lowered as well. Kung nakinig ba tong isa, hindi na ako natulog dito, nagising na lang ako. Ang ingay-ingay, ang bunganga ni Johnny at bunganga ni Christian, ang ingay-ingay. Yung pala, nanalo na pala, nag-champion na pala. Palakpakan natin sila. Kung hinatid ba kagad yung susi na yun at nakinig siya na, di ang saya-saya ng buhay, nandun siguro ako. At malamang natalo kayo. Siyempre, baka intense, makisali ako, mabuhaya ako. Di ba? Kasi si Johnny nga, maganda na. Di na nakikipagagawa ng bola, sa'yo na yan. Kunin mo na yan. Hampas mo. Tapos gaganon, panalo. Baka nandun ako. Pero what I'm saying, if you want to win the battle, you form an alliance. And when you establish your alliance, you trust that person. You trust that group. Kasi there's nothing wrong in trusting. Kaya nga, what's wrong is if you were not able to pinpoint the right alliance. O kumuha ka ng kaibigan, kumuha ka ng pakikinggan, pero kung mali naman ang taong napili mo, therefore mali rin ang lahat. Nakuha mo? Kaya nga number 2, under the establish your alliance, you have to look for a mentor. Remember, Nika, nung pumunta tayo doon sa bangko, no? Alam mo, sir, napakagandang may mentor talaga. Sir, kasi po ganito, ganun, ganyan. Naalala mo, Nika, yung kwento ng man, Nika, you listen. Ayan yung discussion natin sa PERDEV. Alam mo, lagi ko tinuturo sa PERDEV, there should be 3 kind of groups or people that you are going to associate with. Sino to? You start with the nerd o serious type. Sila yung mga taong talagang masyadong seryosong abutin ng pangarap. Sila yung nagsisikap. Dumikit ka sa mga tao na yan, tatalino ka. Kahit tambobo ka, tatalino ka. Dumikit ka sa tao na yan, sisipag ka kahit tamad ka. Kasi masyado silang passionate doon sa direction nila. At sometimes, sa pagiging passionate, minsan nakakapagod din naman. 'Di ba? Darating yung panahon na pagod ka o na-discourage ka. So dapat may pangalawa kang grupo. Sino to? Ito yung mga happy-go-lucky person. Ito yung tinatawag ko sa Bisaya, bugoy-bugoy group. Kapag hindi sila adik ka, sila yung walang ginawa sa buhay kundi tumawa, magsaya, magmasyal, mag-enjoy. Pumunta ka doon. Kapag nalulungkot ka na, pumunta ka sa ganong klaseng tao. At kapag nakabalik ka na sa katinuan mo, bumalik ka na naman sa pagiging serious o nerd. At kapag ikaw naman, plano mo na ayusin yung future mo, yung inaharap mo, then yung pangatlong tao, mahalaga, you look for a mentor. Who are the mentor? These are unaged people. Ano ibig sabihin ng age? Yung meron na, kumbaga sa alak, may kinatandaan. Kasi marami namang matatanda na walang kinatandaan. Maybe they must be educated, but they are not cultured. You know what is cultured and educated? Marami kang alam. Magaling ka, cum laude ka, summa ka, magna ka. Pero you're not cultured. Ano ibig sabihin? You were not able to apply what you have learned. And therefore, you're not cultured. So, pili ka ng mentor. Hanap ka, halimbawa, hindi mo makukuha ang mentor sa isang tao lang. Halimbawa, gusto mo about love life, about family life, dapat may tao ka dyan. Magaling sa love story si Sir Jesse. Gawin ko nga siyang mentor. Kaya pag may problema ako sa puso, sa pamilya, kay Sir Jesse ako. And you go with another mentor, business, if you're planning to have a business. Si Sir Rolly, mabilidad yan. Biruin mo, lang pera, nakakapagtayo ng school. Magic! Wow! Magic! Siya nga gawin kong mentor dito. Gusto ko naman, physical fitness, sports. Dito ako kay Johnny. Ito kukunin ko kasi magaling to. Hindi nag-expect manalo, nananalo. Kasi ganito.
So, yung maganda, kumukuha ka ng mentor lagi. Kasi it will help you. It will help you to somehow give you the right path, the right direction to your goal and help you somehow to achieve your goal. So you get the point? Dito sa Bible, nagtiwala yung hari kay Elisha. Look what happened. Pati nga yung katulong natakot. Huhulihin na tayo, ang dami nila. Pero ano sabi ni Elisha? Hey, Lord, buksan mo nga ang mata nito. At nung binuksan yung mata, wow, ang daming karwahe, mas maraming sundalo, may mga apoy-apoy pa. The point is, as we protect and win our battlefield, let us establish our alliance. Na question with you now, I'm going to leave. May alliance ba kayo? May nakuha na ba kayong mga mentor nyo sa buhay? Do you want to win the battlefield? Then establish an alliance. Shall we all stand up and come to